with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dapat ka lang papurihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa pagkakataong ibinibigay mo upang makapagnilay kami para sa Wednesday Gospel. Ama, ang oras na ito'y banal, ang oras na ito'y para sa iyo. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras.
Ano po ba ng aking naisip, nasabi at naikilos? Patawad, Panginoon, linisin mo ang aking puso. Naway mag-overflow ang banal na Espiritu sa akin at sa mga taong makakarinig ng iyong mabuting balita. Come, Holy Spirit, we need you. Napakabuti mo, Panginoon. Kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin. Hindi ang kalooban ko, Panginoon, kundi kalooban mo ang makapangyari. Maraming pong salamat. Ano man ang panahon, maganda man o hindi, nasa kasiyahan mo kami o nasa pagsubok, salamat, Panginoon, because God is good all the time. Sa buong mundo, maraming taong napapagod, napapagal, ngunit lagi nandyan ang iyong mga kamay upang tumawag na, halika, lumapit ka sa akin. Ika'y aking bibigyan ng kapahingahan. Isang kapahingahan sa puso, sa kaluluwa, sa espiritu. Peace ang iyong inaalay. Nawa, ang mensahe ng mabuting balita sa araw na ito, sa Wednesday Gospel, ay humipo po sa puso namin. Tumimo sa puso namin, Panginoon. May sa buhay namin at may bahagi sa iba. Lord, ika'y dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Kaya ngayon ang aming espiritu ay magkaroon ng malakas na signal o koneksyon sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Napakabuti mo. Bigyan mo kami ng kababaang loob na makinig at magnilay sa aming buhay. Sapagkat ang iyong salita ay hindi lamang information, kundi transformation ang inaasahan mo sa aming Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maihayag, maitaas, mabigyang papurit, pasasalamat sa Facebook Live na ito sapagkat live na live din ang iyong presensya. Sabi mo nga kung may dalawa higit pang nagkakasama sa iyong pangalan, siguradong naroroon ka. Nawamanahan ka sa puso namin. Nandito ka sa presensya ng aming puso. Na ano man yung kabalisihan, alisin namin. Ang lahat ng ito'y dalahin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kayo sa aking kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan. Sa pong magandang umaga, no? So, pasensya na po kayo, sinabi ko nga kanina, Wednesday Gospel, kasi po kahapon, halos buong araw, wala po kaming internet. At nung ako na may magpa-load, nakapasok nga ako sa Facebook Live na putol naman. So, kaya sabi ko, hindi naman natin pwedeng palagpasin ang bawat gospel sapagkat napakahalaga po nito sa atin. So, yung Wednesday Gospel po kahapon, ngayon po nating
tatalakayin. At pagkatapos po nitong Wednesday Gospel, itutuloy ko po yan sa Thursday Gospel. So, medyo maaga tayo ngayon na magninilay ng mabuting balita. At maraming pong salamat sa mga taong patuloy na nagkakaroon ng desire na makasama ang salita ng Diyos sa kanilang everyday na pamumuhay. Importante po yan. Hindi po tayo nagkamali ng desisyon na salamat sa Panginoon na kailangan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat nandiyan ang katotohanan na ang pagkain, physical food, essential needs ng tao. Pero sabi ng Panginoon, higit pa dyan. Higit pa sa sinangag na kanin, higit pa sa piniritong isda, higit pa sa kare-kare, higit pa sa cake, o ano man yung paborito mong pagkain, ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Higit pa sa pera, higit pa sa bahay, lupa, negosyo, higit pa dyan. Meron pang mas importante dyan na gusto ng Diyos na ibinibigay sa atin araw-araw. At yun ay ang kanyang salita. Sapagkat sabi nga ng Panginoong Jesus, ito'y dapat maging daily bread natin. Sapagkat ang Panginoong Jesus, ang ating living water at ang bread of life. So, wag natin aalisin sa buhay natin na hindi makakain. Just imagine na lang, no, hindi ka makakain ng isang araw. Talaga namang magugutom ka at manghihina. Imaginein mo din, hindi ka makarinig ng salita ng Diyos sa isang araw. Malaki ang na-miss mo na hindi mo narinig ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? So, ngayon po, kahapon po ay December 9, 2020 at Wednesday Gospel po ang pagninilayan natin. At ito po ay magmumula kay San Mateo chapter 11 verses 28 to 30. At tungkol po ito sa lumapit kayo sa akin at mamahinga. Amen? So, nung wala pa ako sa Panginoon, pag naririnig ko po yan sa simbahan, di ba ang unang dating sa akin pag sinabi na, kamukha kanina, di ba, binasa natin yung gospel, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. Di ba, parang sinabi ng Panginoon na, ikaw, ako, halika lapit, kasi may problema. Di ba? Na tayong tao, very natural na, very automatic na kapag may problema, lumalapit sa Panginoon. O minsan, the worst nga is, saka palang lalapitan ng Panginoon pag talagang, alam mo yon, dead end na. Walang-wala na talaga. Yung bang hindi na siya napapakinggan ng kanyang kaibigan, ayaw na sa kanya ng kanyang komunidad. Yung bang last resort pa ang Diyos bago tayo lumapit. Yung mga tipong, yung mga time na masaya tayo, malakas tayo, may pera tayo, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Pero pag nawala pala lahat yun, anong nangyayari? Tsaka pa lang tayo lumalapit. Kaya nga, di ba sabi nga, ang pagsubok, hindi dapat kinakatakutan yan. Kasi yan yung pagkakataon na nakakasama natin ng Diyos. Yung pagsubok, maraming lumalapit sa Diyos kapag may pagsubok. Naaalala ang Panginoon kapag may pagsubok. Kapag may biglang sakuna, biglang lilindol, biglang babaha, ay Diyos ko. Diba? Ganyan tayo mga tao, mas aminin man natin o hindi, parang nagiging last resort lang natin ang God kapag tayo ay tinatablan na ng mga sakit, ng mga sakuna sa buhay. Pero hindi dapat ganun. Ito po nga gospel kahapon na lumapit kayo sa akin at mamahinga. Hindi lang po ito para sa mga taong may problema sa buhay kaya lalapitan ng Panginoon. Sa tatlong klase po ito ng tao. Yes, very automatic na at natural na kapag tayo ay may problema, naniniwala tayo, nananalig tayo na tayo dapat lumapit sa Diyos. Kasi siya lang magbibigay sa atin ng advice na 100% totoo. Diba? Meron tayo bang nilalapitan na kaibigan na may problema ako. Pero hindi mo alam kung nakikinig ba talaga ng problema o baka nakikichismis lang. Diba? O kaya meron ka nilalapitan na problema na akala mo matutulungan ka, pero kung kailan ka pa may problema, tsaka ka pa iniwan sa ere. Meron ka pang nilalapitan na iba na kapag may problema ka, akala mo nandyan para sa'yo. Yung pala, kaya lang siya nandyan kasi may napapala siya sa'yo. Alam niyo yun, yung sa panahon na may kailangan siya sa'yo, napapakinabangan ka niya, nandyan siya. Pero nung time na walang-wala ka na, napawala din siya. Amen? So, naalala ko na naman ang sinabi ni Job. Si Job na ipinagkaloob lahat ng Diyos
Sa kanya, kayamanan, mga alipin, mga anak, mayaman, kilala siya sa kanilang lupain. At dumating na time na nawala lahat yun at nagkasakit pa siya na mula ulo hanggang paa. At anong nangyari sa kanya? Sinisi pa siya ng kanyang mga kakilala na, sige, kaya siguro ganyan. Nawala, namatay yung mga anak mo, nawala yung kayamanan mo, kabuhayan mo. Nagkaroon ka pa ng sakit, no? Ng sugat mula ulo hanggang paa na nakakadiri na baho. Kasi maaring may ginawa kang kasalanan, kaya pinaparusahan ka ng Diyos. Pero napakaganda ng sagot ni Job. Anong sabi niya? Nasa panahon siya ng pagsubok. Sabi niya, Diyos ko, ikaw ang nagbigay, kaya ikaw din ang bumawi. Ilan sa atin ang ganyan na kapag namamatayan ng anak, ng asawa, nang hindi sinasadya, na ina-expect natin, no? I mean, hindi natin ina-expect kasi may mga pangyayari sa buhay natin, bigla na lang darating, di ba? Sasabihin natin na, Lord, bakit mo kinuha yung anak ko? Bakit kinuha mo yung asawa ko? Sana yung kapitbahay na lang namin, salbahay yun eh. O kaya may paring namatay, bakit si Father lang namatay? Ang dami diyang masasamang tao. Amen? Ang paglapit natin sa Panginoon, hindi dapat nagkakaroon ng kondisyon. Amen? Na kaya lang tayo lalapit sa Panginoon kasi meron tayong pabor na hinihingi. Ay, Lord, lagi ako, everyday na ako nagpe-pray sa'yo ngayon, Lord eh. Kasi gusto ko gumaling yung mahal ko sa buhay. Gusto kong mag-prosper yung aking negosyo. Hindi po ba? Gustong-gusto ni Lord na lumalapit tayo sa Kanya. Gustong-gusto niya. Kahit alam na ni God kung ano yung kailangan natin. Yung bang tipong hindi pa natin sinasabi, pero alam na ni God kung anong gusto mo. Anong gusto ko. Pero ang paglapit sa Diyos ay hindi lang sa panahon na kailangan natin siya na may problema sa'yo. Higit sa lahat, gusto ng Diyos na lumalapit tayo araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Na kahit ikaw ay may pera, maganda ang buhay mo, wala namang may sakit sa pamilya mo, nakakakilos ka naman ng maganda, di ba? Kumbaga, wala ka talaga yung nasa pagsubok na mabigat. Sabi ni Lord, ikaw, ako, lapit sa akin. Masaya ka ngayon? Umuunlad ang negosyo mo? Mataas ang mga grades mo? Ikaw, kailangan ko lapit pa rin. Amen? Kung minsan kasi, may mga tao na kung kailan naging maunlad ang kanilang negosyo, naging dahilan para mawalan sila ng time kay God. So, ang nangyayari, nalalapit sila sa mundo, sa mga tukso sa mundo, nawawala ang presensya ng Panginoon. At higit sa lahat, sino pa yung pinapalapit ng Panginoon? Hindi lang yung taong may pagsubok, hindi lang yung taong maganda ang buhay o wala siyang problema at the moment, kundi lalong higit sa lahat, pinapalapit ng Diyos yung mga taong nakakilala na sa Diyos. Bakit ganon? Ba't pa ako lalapit sa Diyos? Nakakilala na nga ako. Bakit ang pare? Kailangan pa siyang lumapit sa Diyos. Nakakilala na siya. Everyday na nga siya nag-gospel, nagmimisa. Bakit? Sapagkat sa buhay ng isang tao, huwag tayong pasigurado. Hanggat wala tayo sa harap ng Ama, hanggat wala tayo sa harap ng Panginoong Jesus sa araw ng paghuhusga at hindi sinabi sa atin ng Panginoon na ikaw, pasok na sa langit, nagagalak ako sa iyo, naging mabuti kang katiwala. Amen? That's the only time na pwede na tayo magpakampante. Pero hanggat nabubuhay pa tayo dito sa mundo at wala pa tayo sa langit, malaki ang hinaharap nating suliranin. Kaya dapat nating lapitan ng Panginoon kasi lumalapit ka sa Diyos, mas lalong lumalapit sa iyo ang mga tukso. Hindi naman kasi papayag ang dyablo na, naku, dati hindi ito nagpe-praise the Lord, dati hindi ito nagsisimba, dati hindi ito nakikinig ng salita ng Diyos, ngayon may time na siya, ha? Di ba? Ay yung mga taong walang pakialam sa salita ng Panginoon, di nagsisimba, mas gusto pa sa mga barkada ng inuman, okay na yan okay na yan sa dyablo eh. Kabarkada na niya yan eh. Di po ba? Kaya ang tinututukan ng dyablo ay yung mga taong nagsusumikap na lumapit sa Panginoon. Kaya mag-iingat tayo. Kasi nga, di ba, itong mga nakaraang gospel, anong sabi? Maghanda, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit ang dumating. At paano darating? Hindi natin alam ang araw, hindi natin alam ang oras, boom! Biglang darating na parang magnanakaw.
Kung tayo hindi laging nakakapit, nakadikit sa Panginoon, madali tayong mabavirus ng kasalanan. Sapagkat hindi naman talaga yung coronavirus ang nakakatakot sa panahon na ito eh. Wala pa si coronavirus, panahon pa lang ni Eva at Adan, nandiyan na ang virus ng kasalanan na lapit ng lapit ng lapit sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, very natural sa tao na lumalapit pag may problema sa kanya, pero hindi natural sa tao na wala siyang problema, pero lumalapit pa rin siya sa Panginoon. Amen? Lagi nating isipin na ang paglapit sa Panginoon, hindi tulad ng, alam mo yon, halimbawa, ikaw, gusto mong lumapit o magbarkada sa isang politiko. Ibig sabihin, pag barkada kayo ng isang politiko, feeling politiko ka na rin. O kaya gusto mong maging kaibigan o lumapit sa isang artista, feeling mo artista ka na rin. O kaya gusto mo lumapit sa isang mayaman, feeling mo mayaman ka na rin. Hindi ganon. Ang paglapit na gusto ng Panginoon is lumalapit tayo sa Kanya kasi banal siya, di ba? Pero it doesn't mean na kapag lumapit tayo sa Diyos, feeling natin banal na rin. Huwag ganon. Kasi baka magaya tayo kay Lucifer o kay Satanas na isa siyang napakagandang anghel na nilikha ng Diyos, pero anong nanguna sa kanya? Yung kanyang pride. Ang feeling niya, gusto niyang pantayan o higitan pa ang Panginoon. Dapat sa Panginoon, habang lumalapit tayo sa Kanya, nakikita natin yung kabanalan niya, pero nakikita natin yung ating mga pagkukulang, yung ating mga kahinaan. Ibig ko sabihin, banal ang Diyos mataas, pero habang lumalapit tayo sa Kanya, pababa ang ating pride. Kaya nga, di ba, nilagyan ko siyang hashtag, halika, mahal kita. Ganyan ang Panginoon sa atin. Every day, lagi niyang sinasabi niya, lagi siyang kumakatok sa ating mga puso. Sinasabi niya, halika. Masaya ka ngayon? Nagsa-celebrate ka ng birthday mo ngayon? Halika, lumapit ka sa akin para magpasalamat sa buhay na ibinigay sa Kanya. Mataas ang honor, may honor ka ngayon sa eskwelahan? Halika, lumapit ka sa akin, magpasalamat ka sa akin. Sapagkat sa paglapit natin sa Panginoon, ibig sabihin nun, pinupuri natin siya, pinasasalamatan natin ang Panginoon. Amen. Lumapit tayo, napapagal. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, kayong lahat na napapagal. May mga tao na walang ginawa sa buhay, kundi trabaho, impok ng pera, hanggang sa hindi dumating yung time. Kasi may ganong tao dumating yung time na nagkasakit na siya. Dahil binuhos na niya lahat ng lakas niya sa kanyang negosyo, sa kanyang trabaho. Nagkasakit. At anong nangyari sa kanyang inipon? Ginastos lang niya sa ospital at sa doktor. Anong sabi ng Panginoon? Binibigyan tayo ng lakas ng Diyos everyday, magluto, mag-work from home, kahit ano yung mga kinikilos natin. Hindi para doon lang. Hindi para maglaba ka na, magluto ka, hindi. Binigyan niya tayo ng kalakasan na maigalaw ang ating kamay. Binigyan niya tayo ng mata, ng pandinig para makarinig ng salita niya. Gamitin natin to praise God. Kaya kung minsan napapansin natin buong maghapon pagod na tayo, stress na tayo. Hindi ba? Minsan nagreklamo pa tayo Yung, kakapagod naman tong araw, pagod na ako, pwede ba? Huwag mo akong busitin, ganyan. Ngayon, minsan nagpa-pass on pa tayo ng pagod natin sa iba Pero imbis na ganun ang maisip natin, dapat, thank you Lord, napagod ako. Kasi binigyan mo ko ng lakas, hindi ako bedridden, hindi ako nakahiga sa kama na walang magawa. Amen. Kaya napakahalaga na yung kapahingahan na hihingi natin sa Panginoon, yung kapahingahan ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Kasi kahit pagod ka na buong maghapon, pero pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, alam mo yung feeling na, wow, may pag-asa pala sa buhay. Kahit pagbukas ko ng news, puro bad news. Patayan dito, ang daming COVID, maraming namatay, pero yung spirit mo, nakakonect kay God, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Sabi nga, fighting spirit. Yung kahit na pagod ka na, yung physical mong katawan, pero yung espiritu mo, lumalaban. Kasi kapag hindi po tayo lumapit sa Diyos, sinong lalapit sa atin? Ang diablo na laging nandyan. Para siyang leon na nag-aabang lang siya ng perfect timing para tayo sakmalin. Amen.
Sinabi po sa Bible, sa Santiago, no, naalala ko na, kung gusto daw nating makalayo sa tukso, pasakop tayo sa Diyos. Amen? Pasakop sa Diyos. Labanan ang dyablo at lalayuan niya kayo. At kapag tayo'y nilayuan ng dyablo, babalik at babalik yan hanggat buhay tayo. Kaya laging tayo dapat nakadikit, nakasandal na parang matibay na bato, pader, sa salita ng Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Sa nga nakakita ng isang banal Diyos na tinatawag ang mga makasalanan. Halika, lapit ka sa akin, mahal kita. Kaya ko ibinigay ang Panginoong Jesus para magbuwis ng kanyang buhay kasi mahal kita. Amen. Samantalang tayo, kaya ba natin gawin yon? Kapag ang tao ay nakagawa sa atin ng masamang bagay o masamang pangyayari, pinapalapit pa ba natin? Di ba nilalayuan na nga? Lumayo-layo ka nga sa akin, ha? Niloko mo ako, layo. Ganyan tayo, nagtataboy tayo. Amen? Kumbaga, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, may kondisyon. Mahal mo lang siya kung meron kang napapakinabangan, mahal mo lang siya kung meron kang, mahal ka din niya. Ha? Di ba? Ganyan tayo. Ay, mahal ko yung anak ko kasi mahal din ako eh. Mahal ko yung asawa ko kasi mahal din niya ako. Eh, paano kung dumating yung time na hindi ka na niya mahalin? Meron na siyang mahaling iba. Amen? Lalapit pa ba ang loob niya sa'yo? Pero iba ang Diyos. Minamahal niya tayo, pinapalapit niya tayo, every minute. Bawat paghinga natin, bawat pagkurap ng ating mata, pinapalapit tayo. Halika rito. Hindi ka niya maintindihan, ako naintindihan kita, halika rito. Feeling mo walang nagmamahal sa'yo, hindi totoo yan, halika rito, lapit ka sa akin. Amen. Sana maunawaan natin ang Panginoon, laging sabik na sabik sa pagmamahal natin. Amen po. Ang katunayan, na binigyan niya tayo ng December, ito po, ngayong araw na ito, December 10. Pagmamahal yan ng Panginoon. Pagkakataon na tayo lumapit at magbalik loob sa Kanya. Amen? Ang salita ng Panginoon habang napapakinggan natin, ibig sabihin nun, halika, makinig ka. Lumapit ka sa presensya ko. Kung ano man yung mga kahinaan mo ngayon na nagdudulot sa iyo ng kasalanan, lapit ka sa aking mga salita. Ito ang makapagbibigay sa iyo ng kagalingan. Kasi ang Panginoon ay napakababa ng kalooban. Amen? Ang kaluluwa natin ay makakasumpong sa Kanya ng kapahingahan. Sapagkat napakagaan dalhin ang Kanyang presensya, ang Kanyang salita. Kaya lang tayo hirap na hirap sumunod sa utos ng Diyos kasi lagi nating sinasabi na gusto ko to, at gusto ko to. Eh yung gusto natin mabigat dalhin yun eh. Makapagdudulot sa atin yun ng disgrasya. Kaya sana po, lagi nating isipin na ang paglapit sa Panginoon hindi nakakatakot. Ang paglapit sa Panginoon ay biyaya. Ang paglapit sa Panginoon ang pinaka-the best na decision na magagawa natin. Amen. Sapagkat habang lumalapit tayo sa Panginoon, palapit tayo ng palapit sa buhay na walang hanggan. Habang lumalapit tayo sa Diyos, palapit tayo ng palapit sa Kanya. Mas lalo siyang magpapakilala sa atin, mas lalo niyang ibubuho sa mga biyayang hindi mo ina-expect. Ang daming benepisyong makukuha natin sa paglapit natin sa Panginoon. So, saan ka pa? Amen. Kapag malapit na tayo sa Panginoon, kapag sinusunod niya kapag sinusunod natin ang Kanyang kalooban, lumalapit sa atin ang grasya, hindi disgrasya. Amen. Kaya sana po, pag nilaya natin ang sinasabi ng Panginoon, lumapit kayong sa akin, mga napapagal, hindi lang sa panahon ng pagsubok, kundi sa panahon na masaya ka, may mga bagay kang dapat ipagpasalamat, lalo na kapag lumapit ka sa Kanya, lalo na kung ikaw naglilingkod na sa Panginoon, mas kailangan natin ng Diyos. Upang sa ganun, pag tayo natin sa araw ng paghusga, face to face tayo sa Diyos. Maririnig natin na, ito, kilalang kilala ako nito at kilalang kilala ko siya. Pasok sa langit, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. So, ang katanungan po ng Panginoon para sa Wednesday Gospel kahapon po,
Tayo ba ay handang lumapit sa Panginoon na may kababaang loob? Tayo ba ay handang magsabi sa Kanya ng lahat-lahat ng niloloob natin? Handa ba tayo lumapit sa Panginoon na may pagpupuri at pasalamat? Magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig mong ibinibigay sa amin. Grabe ka, Lord. Napakasama namin. Araw-araw kami nagagawa ng kasalanan. Pero palapit ka pa rin ng palapit sa amin. Hindi mo kami tinataboy. Salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy mong biyaya na ibinibigay sa aking pamilya. Gayun din ang dalangin ko para kay Leia Calma. Sa Saudi po, meron po siyang COVID, kagalingan, Panginoon. Ganun din kay sa kapatid namin na si Angel Cunanan, na-operahan po siya sa brain tumor. Gayun din po, Panginoon, ang panalangin ko para kay Windy Pusion. Siya po ay may matinding karamdaman, payat na po siya. In Jesus' name, po mo po siya na magkaroon ng kagalingan. At marami pong salamat sa patuloy mong pagbibigay ng mga trabaho at projects kay Anthony Dorde. At gayon din po ang panalangin ko na patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasang espiritual. Lagi mo kaming palapitin. Lagi kaming magpasalamat sa iyo, Panginoon. Wala na pinaka-the best na friend sa amin, kundi kayo po. Sapagkat salamat, Panginoon, Jesus, di mo na kami itinuring na alipin, kundi isang kaibigan. Tayo po manalangin naman namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So maraming pong salamat. Ang The Word of God Daily Gospel ay alas 8 po talaga ng gabi. Naging umaga lang po siya kasi nga buong kahapon wala kaming internet. And ito pong Thursday Gospel naman, itong araw na ito ay susunod na po. Pagkatapos kong patayin ito, ayusin ko yung StreamYard ko. Susunod na po yung Thursday Gospel. At maganda din po to. Kasunod to nung may kaugnayan to sa kung paano tayo magiging malakas na magdirigma ng Panginoon. Amen. So maraming pong salamat at to God be the glory.